si dating Pangulong Duterte. O, pakinggan ho natin ha. O, program. dati ho, nung nag-umpisang kumandidato o mangampanya, ang dating Pangulo, ang sigaw niya, 6 na buwan. Bigyan nyo ko ng 6 na buwan. At ang droga sa Pilipinas ay ubos. Narinig mo yon, Ma'am Leonora Ancheta at Mariel Salazar, narinig ninyo yon? At Mama Siding, bigyan nyo ako ng 6 na buwan at ubos ang droga sa Pilipinas. Ayan. Nangyari ho ba? Hindi. Sabi nila, palusot nila, hindi kinaya. Hindi namin akalain na napakalaki pala ng problema sa droga ng Pilipinas. Ganun daw. Bigyan nyo pa ako ng 6 na buwan. Palugit, 6 na buwan. Hindi din ho natapos. Naubos na po ang panahon o ang oras ng dating presidente, meron pa din po na droga at wala naman din pong nangyari. Ang naubos daw ho, mga bossing, buhay ng tao. So ngayon po, eto, pakinggan nyo. No? Pakinggan nyo po ang balita. Idineklara ng drug cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang Yan daw, idineklarang drug clear. No? Sabi ni Mishi Cruz, yun pala sila ang nagpapatakbo ng illegal na droga. Paano ito? Idineklara, no? Idineklara na drug-free ang ilan daw po? halos 70% ng lahat ng 70%! ilang taon nang namumuno si Pangulong Bongbong Marcos? 2022, no? Ng July, yan ang first month. 2023, 1 year. 2024 ng July, 2 years o 2 years and a half. Mga bossing, 70% na. Sabi ni Roberto Espina, magkano sahod mo, Ramos? Tatanungin din kita. No, kasi madaming pinagkukuha na ng sahod. Magkano sahod ko sa gym? Magkano yung sahod ko doon sa negosyo dyan sa Pilipinas? Magkano yung sahod sa YouTube? Magkano yung sahod ng porsyento ko doon sa gym? Ano pa? Magkano sahod ko sa pagbebenta ng mga item? Item. Mga produkto ho yun, hindi ho tobats yun, no? Saan doon? Ano gusto mong malaman doon? O gusto mo pag pinagsama-sama na lang? Saan doon ang gusto mo, Robert Espina? Kay Lisa? Wala naman maniniwala sa Diyos ko. Mas maniniwala pa ako yung mga vlogger ninyo. Yun ang sumasahod, di ba? Kami, nakabase nga lang kami doon sa mga ibinabalita sa mga sa mga mainstream media gumagawa ba kami ng mga fake news? Wala. Eto, mainstream na radyo to. Yung pinagkukuhanan natin. Di ba? Gumagawa ba kami ng fake news? Malamang sa alamang, yung mga gumagawa ng fake news, yun ang sumasahod. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ay, nako. Elisa. barangay sa buong bansa. Ayon sa PDEA, katumbas ito ng higit 29,000 barangay na sumailalim sa Aray ko, 29,000 barangay ang sumailalim. At sinasabi, wala nang droga. Aray ko. Iiyakan mga DDS. Ulitin natin para mas malinamnam po para sa mga DDS. Idineklara ng drug cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency Clear na, ibig sabihin, wala na. Ano? o PDEA ang halos 70% ng lahat ng barangay sa buong bansa. 30% na lang ang natitira. Hindi kaya ho yung mga DDS na lang yung 30% na yon mga kababayan. Malamang kasi paunti na lang ho At hindi naman sila bumibitaw doon sa pagsuporta sa dating Pangulo. Kahit na nakita nila at kahit na may mga ebidensya na naipakita sa investigasyon ng Quadcom. Hanggang ngayon patuloy pa din silang nakasuporta diyan. Baka maubos yung nila, bisyo kapag binitawan nila ang suporta,
Ayon sa PIDEA, katumbas ito ng higit 29,000 barangay na sumailalim sa Barangay Drug Clearing Program at itinuturing ng drug cleared matapos ang Tapos wala tayong naririnig na binawian ng buhay, wala tayong masyadong naririnig na mga nanlaban. Oh. Kasi walang mga walang mga tinatawag na tawag nila doon? Pag nanlaban, may reward ka. 2 milyon ang makukuha mo. Sabi ni Mr. DC, ang laki pala talaga ng Davao. Biruin mo, sakop nila ang 30% ng barangay, sabi ni Mr. DC. Ay, hanggang ngayon madami pang nakikita dyan, ha? Hanggang ngayon madami pang nahuhuli sa Davao, ha? Oh. susuri at beripikasyon. Samantala, higit 6,000 barangay pa rin ang nananatiling drug affected na may mga tulak at parokyano ng iligal na droga, nangangasiwa na Ayan. Nakita ko, sabi, Benny, haha, iyak. Sino si Benny? Ba't umiiyak si Benny? Bigyan nyo ng tsupon, bigyan nyo ng gatas para tumahan. Bigyan nyo ng dede. para tumahan. Nandyan na po si Ma'am Daisy Hapeli. Sabi ni Janelle Vanderhurst, patingin niya mukha mo, Benny. Nasa ba si Benny? Hindi ko makita. Tinanggal nyo na yata si Benny agad-agad mga drug den at iba pa. Target maabot ng PIDEA ang drug resistant at self-policing na mga komunidad sa 2030. At least may progreso po, mga kababayan. Hindi kagaya nung sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte, nasa na, ganito, 6 na buwan, 1 taon na, ubos na yung termino. Wala naman din. Walang nagbago. Same lang din, ho. Di ba, Joel Bonga? Nanonood from Malaysia. Yan ang hirap po dito sa mga ito Pero kapag kayo nagmura ang dating Pangulong Duterte, ayan. Ano na sila? DDS! DDS! Kapag kayong merong mga sinasabing na inireport na nanlaban, DDS! Duterte! Kahit na sinabi na ng dating Pangulong Duterte, binubuyo namin sila na manlaban. DDS! DDS! Sabi pa ni Vicente Pasating, drug dealer kasi si Palong. Sabi, ayan, binasa ko lang Di ba? Ayun ako, iyakan yung mga yan. Naku, si dating Pangulong Duterte lang ang nagtapos o tumigil o naglinis ng droga sa Pilipinas. Nasaan ang katunayan? Nasaan ang katibayan? Ito po, mismong PIDEA po ang nagsasabi. Mismong PIDEA ang nagsasabi na 70% na, 70% na ang nasusugpo ang droga. Doon sa kanila, parang wala naman pong percent na nasugpo ang droga, mga kababayan. Anyway, pang-ilan natin yan? Pang-4, sabi ni Ma'am Lori, may malasakit daw. Oo nga, may malasakit daw, pero kapag kayong sumuko na, sasabihin, manlabang ka. Si Samson Perolino, sa kaalaman, yang sisigaw ng DDS, sino ba ang drug lord? Balita nga daw po, di ba? Kaya daw po inilunsad yung laban kontra droga, mga kababayan, dahil nga daw para linisin yung mga kalaban doon sa negosyo.